The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went down to Capernaum, a town of Galilee. He taught them on the Sabbath, and they were astonished at his teaching, because he spoke with authority. In the synagogue, there was a man with the spirit of an unclean demon, and he cried out in a loud voice, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Be quiet, come out of him." Then the demon threw the man down in front of them and came out of him without doing him any harm. They were all amazed and said to one another, "What is there about his word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they came out." And news of him spread everywhere in the surrounding region. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isa ho sa mga religious activities dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay ang Sacrament of Reconciliation ho, o Confession, na ang schedule ay 7:30 to 8:30 in the morning, umaga ho, at Monday to Friday. At bahagi ho ng schedule naming mga pari, yung confession. We take turn sa schedule ng confession. At meron ho akong napapansin. Napapansin ko ho na kapag laman ng homily nung pari ho nagmimisa ng 7:30 ay yung confession. Napapansin ko ho na mas dumadami yung nangungumpisal. At minsan ay nag-i-extend din ho ako ng hanggang 9 o'clock in the morning. Kagaya ho nangyari kahapon. Yung laman ng homily ng pari ay confession, no? Ako ho yung magpapakumpisal, nag-extend ho ako ng konti dahil dumami ho yung nakapila. Meron pa ngang hindi ako na-accommodate kasi meron pa akong sumusunod na schedule. Di ho ako nagre-reklamo. Ako ho'y natutuwa dahil ang mga deboto o mga nagsisimba ay nakikinig at sumusunod. At masasabi ko na naging maganda yung kanilang confession. Well-disposed ho. And for sure, there is growth in the penitent. At natutuwa din ho ako dahil kahit papano, may authority pa rin na pinapakinggan ang mga tao. Narinig ho natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na may kapangyarihan ho ang salita ng ating Panginoon. Kaya narinig ho natin na pinakinggan ho siya ng mga tao. He taught them on the Sabbath, and they were astonished at his teaching because he spoke with authority. May kapangyarihan, may authority ang salita ng ating Panginoon. Pinapakinggan. At di lang ho pinapakinggan, sinusunod din ho, sumusunod din sila sa salita ng ating Panginoon na kahit yung mga demonyo ay sumusunod din. Kaya narinig ho natin, for with authority and power, He commands the unclean spirits and they come out. At dahil sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon, mga salitang punong-puno ng pagkalinga, punong-puno ng pagmamalasakit sa tao, meron ng paglago at kagalingan sa mga tao.
At sana ho mamayani din ho sa atin palagi ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Salita ho ng pagkalinga, salita ng kagalingan, salita ho ng paglago. At sana ho di mamayani sa atin ang salita ho ng demonyo o diablo. Hindi ho ba, kung narinig din natin, may sinabi din ho yung diablo, may sinabi rin ho yung demonyo. Yung mga pananalita ho ng demonyo ay yung salita na makasarili. Indifferent, walang pakialam, at ayaw nag-ugnayan sa Diyos at sa tao. Kaya tinanong ho ng demonyo ang ating Panginoon, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth?" Na maari ho nating i-translate, anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazareth? What have you to do with us? Ano yung pakialam mo? At parang sinasabi din, huwag kang makialam. Buhay ko ito. Trip ko ito. Kaya mag-iingat ho tayo. Minsan ho, yung pananalita din natin, baka pananalita din ng demonyo. Nag-aasal demonyo din ho tayo. No? Buhay ko ito. Trip ko ito. Huwag kang makialam. Lalong-lalo na kapag pinagsabihan ho tayo. Siguro, common ho ito minsan sa mga anak. Pinagsabihan ng nanay. Pinagsabihan ng tatay. At sasabihin, no? Mami, Daddy, Naitay, buhay ko ito. Huwag mo akong pakialaman. Kapag yun po yung ating pananalita, nagiging asal, demonyo na rin ho tayo. Yung ating pananalita ay nagiging pananalita ng demonyo. At iwasan din ho natin yung salita ng demonyo na puro pangit o masama na lang ho yung nakikita. Kaya narinig din ho natin yung pangalawang linya ng demonyo, "Have you come to destroy us? Have you come to destroy us?" At para hong bang sinasabi niya, masama kami. Kasi siguro lilipulin mo kami. Masama kami. Masama kayo. Walang kwenta yung taong to. Walang pakinabang. Kung ganun din ho yung tono ng pananalita no natin, parang pananalita na rin ho yan ng demonyo. Walang authority, walang paglago para sa iba. Kayong paalala ho sa atin, labanan ho natin o iwasan yung dalawang pananalita o pag-iisip na yan, na di ho nagdudulot ng paglago sa ating sarili at para sa iba. And may we find authority always in the words of Christ. We listen, we follow, we grow. And may our words have authority, have growth for others. Huling paalala lang ho, kung kaya ng oras nyo, lalong-lalo na kapag nakikita na ho natin yung kakulangan natin, at kung nakikita na ho natin na puro pangit na lang yung paligid natin, na puro masama na lang yung paligid natin, meron hong confession mamaya, 7:30 to 8:30 a.m.